Darako po tayo sa testimony portion. Nakakatuwa kasi kanina umaga, nandun na po, may binabala ako saglit, tapos meron pong first time niya po ngayong umattend dito. Okay? Galing po siya sa Muntinlupa. Pauwi po siya ng probinsya ngayon, galing po siya sa Muntinlupa, sa loob. Ano yun sa loob? Yun, bagong laya po siya ngayon, at kaya narito po siya ngayon para mag-testify. Kilala niya po si Pastora Presi, kasi si Pastora Presi Candas yung dating nilawak ng Joy Friso na ngayon nasa Japan. So, I invite Brother Ronzalil de los Reyes, tama? To come forward po para po mag-testify. Sige po, palamakan po natin ang Panginoon sa buhay ng Brother Ronzalil. Purihin po ang Panginoon. Salamat po mga kapatid na binigyan niyo po ako ng time na ipahayag po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Ako po ay talaga ninanas ko po ang isang kabutihan ng Diyos, ang isang himala ng Diyos, at isang buhay na patutungo upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. At hindi po ko nahiya i-share ang naging buhay ko dati. Ako po ay nagiging sangkot sa Gampur hiring, pagkitin ng buhay ng tao. Ako po ay dati isang bayaran, totally isang hitman po na kasangkot sa waray-waray group. So ang buhay ko po dati, yung buhay ko dati talagang dahil putok po noon, nagawa po ng pilola na natuto hitman story. So nakulong po ako ng 17 years po sa Muntinlupa. At sabi ko sa sarili ko, walang Diyos, hindi totoo may Diyos. Akala ko dati po, ang salita ng Diyos ay hindi totoo at walang Diyos. Totoo lang po, kung si Pastora pumunta doon, yung time na yun, isa pa ako sa talagang sumisigaw na walang Diyos. Pero dumating po ang panahon, at nung dumating na rin po si Pastor Binan Iban, yung time na nawala si Pastora, sabi niya, Brad, mahatan mo. Kasi ito lang po, kapatid ko, binatok po siya ng basahan. Anong sabi niya sa akin, Brad? Mahatan ng Diyos, makinig ka na salita ng Diyos. Ako, nung like ko yung banggit, kasi sinubo ko sa Bicolot ko, talagang totoo ka, iparanda mo sa akin. Alam mo kapatid, nung lagi ko sinasabi, nung ginawa ko pang Bible, nag-grounding po akong kamay. At doon ko parang naman na para akong binuhusan ng malamig na tubig. At nahilig na po ako na magbasa ng Bible. Doon ko po nalaman, talaga patuloy may Diyos. At napakabuti pala ng Diyos sa ating buhay dahil hindi po yan tinitingnan natin mga kasalanan. Sa katulad ko isang taong makasalanan, binabayaran pa kumitil ng buhay, pero napakahaba ng kamay ng Panginoon upang inabot niya ako, binigyan ng pagkakataon na mabuhay muli. Bilang patutuyo, sinunti ko rin po ang kaso ko, tagtag po ng bala, itong katawan ko, itong ulo. Noong dinala po ko sa ospital, wala na po akong buhay, pero kamang-kamang dahil nagkaroon pa po ko ng isang buhay. Kaya sa buhay po natin, bagay tapat po tayo sa Panginoon. Hindi po yung paglingkod lang po sa relasyon, tayo po ay paglingkod sa tunay na Diyos na buhay. Amen. Ano po ng tulungan, ako pinapapasalamat sa Panginoon dahil isa na rin po ako sa ginamit doon at pipunta ko na po nakakilala sa Panginoon. So marami na po ang talaga nakikilala na po sa Panginoon. At saka ang pinagpala ko na talaga relasyon sa Panginoon, ito po, Jesus Lord, dahil may church na po kayo sa Muntinlupa po. Sa medium po. Wala sa buhay po natin. Nagpilala po kayo sa Diyos, kaya tagal ko lang makita ko itong buhay kung paano pinaranas sa akin ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan habang atawa. Alam ko kapatid, isa pang pagsubok sa buhay ko nung nangyari na Yolanda. Bago po kasi ko nakalaya, nangyari po na Yolanda. Lahat po ng pamilya ko ay nasawi. Pero sabi ko, hindi ako manghina sapagkat pinangawakan ko ang salita ng Panginoon. Isa pang patutuwa ko sa buhay, nung hiniling ko po na makakalaya ko nun, alam ko po makakalaya ko sa taon na to. Malakas po ang faith ko na makakalaya ko. Dahil na nagpanginip ako na para kong lumabas sa Bacanarias. Alam mo, sabi nga ng mga kakusap doon, Brad, hindi ka makakalaya. Paano ka makakalaya? Life sentence ka. Hindi pa sabas ang kaso mo. Mabubulo ka na sa palingkuhan, hindi ka makakalaya, sabi mo sa kanila. Walang imposible sa Diyos. At papatunayan ng Diyos. Ang sabi nga lang, o sige, maniniwala lang kami, pagbabasa kami ng Bible, kung talaga makakalaya ka.
sa buwan na to. Alam mo kapatid, purihin po ang Panginoon. Dahil binigay niya po ito kalayaan ko, ito ba ngayon nakalaya? Dahil po ang puso ko, magpatuloy lang, hindi po ang Panginoon, dito lang ang isa ng puso ko. Nais ko malaman nyo, naparito ko sa church, hindi para mangtala, manloko, kundi itataas lamang ang kabutihan ng Panginoon. Salamat din po ako kay Gaden na isa sa ginamit na para ipatuto ko pang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Alam mo, may mga pagsubok mas lagi sa buhay natin, katulad po ito paglaya ko, nandiyan pa rin yung pag-iinganyo ng grupo na babayaran uli ako para kumitin ng buhay ng tao. Talagang hindi na dala-dala po lang sa kulong, pero isa lang sabi ko sila, mga kapatid, masarap ang buhay sa Panginoon. Hindi ko ipagpalit sa pera ko sa mga munong bagay nito, Relias kung sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay sintuloy na kaligayahan sa ating buhay. Ano lang po ako, uwi po ng probinsya, may kasabay po ko sa tracking na na-stroke po ipanalangin niyo po ko itong pagbabagong buhay. Salamat po at po rin ng Panginoon.